And now let's talk to David Sanchez, Middle East officer for Bagong Alyansang Makabayan, for the latest situation of Filipinos in the region. Good morning, David, and thank you for joining us here on Morning Matters. Hello, good David? morning po sa inyong mga tagapakinig. Ayan. Okay, so unang-una, kamusta na po ba ang kalagayan ng ating mga OFW, mga kababayan natin sa Middle East? Alam natin may umiiral na 2-week ceasefire, ano? Pero kamusta yung situation on the ground? Sa totoo lang po, we are happy na merong pansamantalang ceasefire. But dahil nga po doon sa epekto ng war, talagang ramdam po namin yung slowdown sa economy. Marami pong mga OFWs yung nawalan ng trabaho na at nagkaroon po ng mga kaltas sa aming mga salary. May mga specific areas pa rin po ba kung saan mataas pa rin yung risk para sa mga kababayan natin dyan sa Middle East? Particularly kasi yung tension between Lebanon and Israel ay patuloy pa rin. So, yun, tuloy pa rin yung labanan doon. Pero as of kahapon, yung mga bansa sa Gulf, nagsabi sila na walang pinakawalang missile no, yung Iran. Kaya kahit paano ay hindi kami nakakatanggap ng mga alert. So, kahit paano ay nakakatulog kami ng kahit paano ay nakakatulog na maayos-ayos. Pero so far, nakatanggap ka ba ng bagong reports, David, na mga Pinoy na affected dito ano, or in danger sa kahit anong parte ng rehiyon? Sa maraming mga bansa sa Gulf, ayun na nga. Marami na nanghihingi ng ayuda. Actually, doon sa hotline namin sa Bagong Alyansa Makabayan, ay marami nang nawalan ng trabaho. Marami pa rin yung nagpapalista ng request for repatriation. Halimbawa, particularly sa United Arab Emirates, we receive a report na nasa 300 to 400 every day yung nagpapalista para mag-request ng repatriation. Kasi even though it's just a 2-week ceasefire, hindi pa rin naman kasigurado na hindi magtutuloy-tuloy yung tension at hindi rin ganoon kabilis na makakabalik yung naging epekto nito sa ekonomiya. Dahil marami pa rin mga investors yung sabi natin mag-hold back na mag-invest. Yung request sa ayuda, yun yung marami ngayon kasi marami yung nawalan ng trabaho. So, kamusta naman po ang komunikasyon nyo sa Philippine government natin? Ano? Sinabi nyo nga, ang hinihingi ng mga migrants dyan, mga OFW, is ayuda talaga. Yung iba sa kanila, humihingi na ng repatriation. Maayos naman ba yung komunikasyon sa ating gobyerno? Mabilis na rin? So the problem with repatriation sa ayuda with the MW at saka embahada ay kailangan mo pa talagang magpalista, pumunta sa embahada. So sa UAE, marami tayong mga kababayan ngayon yung nagtutulungan, no? Maraming mga organizations, mga vloggers yung namimigay ng ayuda, pero syempre ito ay sa bahagi ng kawang gawa with private institution. And technically hindi namin alam kung i-allow ito ng UAE government kasi yung mga ganitong aktibidad ay merong regulation yung UAE. So ang hinihiling sana namin sa Philippine government ay talagang mag-reach out sa Filipino community kasi marami kaming mga report na natatanggap na maraming hinihingi mga dokumento tapos wala talagang malawak na information dissemination yung ating embahada sa MWO doon sa pamamigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Kahit doon sa repatriation ay marami ngayong nakapila. Kasi 4,000 pa lang naman yung napauwi, no? At 300 to 400 yung nagpapalista araw-araw, napakarami yung nagiging backlog doon sa usapin ng repatriation. May naging tugon ba ang DMW, pati ang mga embahada dyan sa gitnang silangan kung bakit nagkakaroon ng backlog dito sa mga humihingi ng repatriation? Ang lagi nila sinasabi ay limited pa yung airspace at saka yung mga chartered flights. Pero sabi nga namin kailangan gawa nila 'to ng paraan kasi dapat ay samantalahin nila yung binabanggit natin na ceasefire
para maiuwi na yung ating mga kababayan. So, mas ma-open na yung airspace ngayon, padamihan yung kanilang charter flight. At doon sa usapin ng ayuda, ang binabanggit nila ay limited yung pondo na kayang ibigay ng ating gobyerno. Pero sabi nga natin, hindi naman kami naniniwala doon kasi ang daming pera na napupunta lamang sa korupsyon sa ating bansa. At sa ganitong sitwasyon, David, naapektuhan na rin ba ang remittances na ipinapadala ng mga OFW natin dyan sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas? Oo, talagang marami sa amin ngayon yung hindi kami nakakapagpadala sa ating mga kababayan dahil pinipili namin na maging panggastos dito. Yung iba naman talagang walang-wala kaming kakayanan na magpadala. Lalong-lalo na ngayon, ang taas ng presyo ng bilihin dyan sa Pilipinas. Talagang mayat-maya yung pangangamusta ng aming mga kaanak sa Pilipinas, no, na magpadala. Wala kami magagawa kasi kahit dito ay nagugutom kami. So at this point, David, ano ba ang pinangangambahan ninyo sa mga susunod na linggo, lalo na kung magpatuloy pa rin itong war na ito? Sa mga susunod na linggo talagang yun nga, katulad po na sinabi niyo, magpatuloy pa yung nangyayari na digmaan at yung talaga yung pangmahabaan na epekto ng giyera sa ekonomiya dito sa Middle East, lalong-lalo na yung mga bansa na nakaasa sa tourism, no, at saka sa iba pang mga sektor. Halimbawa sa UAE, Bahrain, Israel, Jordan, na malaking part ng tourism ay nakaasa ng ekonomiya ay nakaasa sa tourism. Maraming mga hotel workers, mga airport workers yung nawalan na ng trabaho. So, sabi nga namin parang mas matindi pa yung epekto nito nung panahon ng pandemic, no, na talagang gutom. Pero ngayon, mas parang gano'n yung mangyayari sa aming mga OFWs. And siguro pahuli na lang, David, ano ba yung mensahe mo para sa mga kababayan natin na nandyan sa Middle East during this difficult time? Nabanggit mo, marami nang nagsastruggle, walang makain, hindi na alam kung saan kukunin yung kanilang basic needs. Ano yung mensahe mo para sa kanila? So sa ating mga kapwa OFWs, no, sa buong Middle East, no, tayo ay magsama-samang kumilos, no, para manawagan sa gobyerno ng Pilipinas na responsibilidad nila bilang mamamayang Pilipino na tayo ay pangalagaan, no. Tayo ay magsama-samang manawagan para sa ayuda. At kung tayo man ay mapauwi sa Pilipinas, sama-sama tayo manawagan para sa isang trabaho na nakabubuhay na magbibigay sa atin ng nakabubuhay na sahod sa Pilipinas para hindi na tayo mapilitan na mag-abroad at mapilitan na sumuong sa mga delikadong sitwasyon, no, na kagaya ng mga giyera dito sa Middle East. Alright, well, mag-ingat po kayo dyan. But for now, thank you very much for your time. That was David Sanchez, Middle East Officer for Bagong Alyansang Makabayan.